Samahan nyo nga ako dito sa isang araw ko dito sa loob ng bahay ng mga amo ko. Hello peoples! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa Hong Kong. At dahil madami na nga tayo at maroon nga akong mga bagong followers, ipapakita ko nga sa inyo kung ano ang kaganapan ko buong araw dito sa loob ng bahay ng mga amo ko. 6 or 6:30 naman ang gising ko dito. At ang araw na to ay araw nga ng Lunes at kahapon nga ay day off. At syempre pagkatapos kong ayusan yung sarili ko para ready sa trabaho ay eto nga ang bubungad sa akin dito sa may lababo. Napakadami nga ang hugasin. Ganito nga ang senaryo kada Lunes nga ng umaga. Pero minsan kapag naman ganitong Lunes ay wala nga akong hugasin kasi minsan nga yung amo kong babae o kaya yung amo kong lalaki naghuhugas na nga ng plato linggo na ng gabi. Kokonti lang to dahil kapag linggo ng umaga bago nga ako lumabas para bumili ng pagkain ko ay naghuhugas na nga ako kahit hindi naman ako inuutusan. Wala namang ibang gagawa niyan kundi ako din kaya mas mainam na nga nahugasan ko na nga bago nga ako lumabas. Pagkatapos ko maghugas ay maghahanda naman ako ng agahan nga ni Bunso. Ang mga amo ko naman ay hindi na nga ako makain sa umaga at si Bunso na nga lang pagkahandaan ko. Lunes hanggang Biyernes nga pag ganitong umaga hindi ko na nga sila naabutan at kapag lalabas nga ako ng kwarto ko ay nakaalis na rin sila. Simple lang ihahanda kong breakfast si Bunso at 2 poached egg, isang toast bread lang. Nung ready na nga ay kinatok ko na rin siya at alas 7 na nga to ng umaga. Pagkatapos ko naman siya paghandaan ng pagkain niya at habang kumakain nga siya ay umakyat na nga ako sa taas para isalang nga yung mga labahan ko at ununa ko nga itong mga damit ko. Nung dumating nga ako dito sa bahay ng mga amo ko galing sa bakasyon ay dami ngang nabago. Kung yung mga dating nanonood sa akin, alam nga nila na hindi nga maganda yung unang washing machine namin nung nadatnan namin dito nung lumipat kami. Ngayon ay bumili na ng bago yung mga amo ko dahil hindi na talaga maayos yung nauna. Yung washing machine kasi namin dito ay hindi nga nakakabanlaw ng maayos ng damit dahil meron nga ang sira yon sa loob at natapyasan nga yung goma. Anyways, pagkasalang ko nga ng mga damit ko ay bumaba naman ako para iinitin ko nga etong sinigang na kakainin ko ngayong agahan. Kung tatanungin niyo nga kung bakit hindi ko na nilalakad ng umaga yung aso kong alaga ay yung amo ko lang ng lalaki ang nagtatakbo sa kanya kapag umaga at sinasabay nga niya sa pag-jogging. Mainam na nga din yon para nga maaga ako makatapos ng trabaho ko dahil maaga naman na ako nagsisimula. Anyways, pagkatapos ko nga magpainit ng pagkain ko ay binaba ko lang etong blinds dahil masyado nga mataas yung araw na sinagan nga yung pepestuhan ko sa pagkain. Para naman sa nagtatanong kung libre nga ang pagkain ko dito sa mga amo ko ay food allowance ako. Ang mahalaga lang talaga sa akin ay yung bigas at hindi na nga problemahin dahil libre naman na yon. Meron pang ilang libre sa akin kagaya nga ng condiments, itlog, tinapay at milk. Para sa akin kung hindi nga libre yung itlog, bigas at ibang condiments dito sa bahay ay sigurado nga ay yung 1 to nga na food allowance sa isang buwan ay kukulangin ko. Okay, fast forward nga tapos na nga akong kumain at tapos na nga rin tong sinalang kong mga damit ko. Syempre bago ko isampay itong mga damit ko, isasalang ko na din yung mga damit ng mga amo ko. Naalala ko lang nung una kong amo dito sa Hong Kong, yung mga Chinese nga, hindi nga nila ako nahayaan maglaban ng damit ko sa kanilang washing machine. Naalala ko kung gaano nga kahirap yung sitwasyon ko noon. Hindi na nga masyadong nalalabahan ng ayos yung damit ko, gawa ng sabon na gamit ko ay sabon nga sa katawan. At hindi nga lang yun ang problema ko dahil problema ko nga rin yung sinasampayan ko nga ng damit ko doon dahil tinapat nga nila doon sa may binubughan nga ng exhaust fan. Kaya inaasahan ko nga amoy ng damit ko yung amoy nga ng niluluto ko ng pagkain nila. Pero thank God kasi nakaalis na nga ako sa sitwasyon na ganun. Akala ko talaga noon ay ang Hong Kong nga ay hindi para sa akin. Gumawa nga si Lord ng way para makalipat nga ako at makahanap pa ng ibang amo. At para sa mga bagong nanonood sa akin at sa hindi mga nakakaalam ay tita ko nga yung pinalitan ko dito. Tagal na nagsilbi yung tita ko sa kanila pero meron nga mas magandang opportunity para sa kanya kaya siya umalis. Anyways people, dito naman ako sa parte na higaan ng mga amo ko, mag-aayos at magta-tidy up. Hindi naman ganun kahirap etong trabaho ko dito sa kwarto ng mga amo ko dahil simpleng tidy up at konting pampag at punas nga lang sa mga dusty dahil hindi naman sila ganun kaselan pagdating sa paglilinis. At dito naman sa kanilang toilet nga, hindi nga ako mahihirapan maglinis dahil napakaliit nga nung space. Toilet nga to dito sa kwarto nila at dito nga silang mag-asawa at doon naman sa baba ay share nga kami ni Bunso pero pagdating nga sa shower ay share nga kaming lahat. Naalala ko nga nung nagtatrabaho pa ako sa Singapore at sa amo ko mga Chinese nga kapag naglilinis nga ng toilet ay kailangan nga lahat ay lalabas. Same nga lang din sa mga unang amo ko dito sa Hong Kong at Chinese nga rin yon. Pero dito nga sa mga western na amo ko ay konting punas-punas lang as long as malinis nga yung toilet bowl at kanilang lababo ay wala nang problema sa kanila. Pero meron nga akong isang araw sa isang linggo para mag
mag-general cleaning ng buong toilet. Pagkatapos ko naman sa toilet ay nagwalis nga lang ako dito ng konti dito sa may sahig. Wala nga kaming vacuum ngayon dahil yung vacuum namin pagbalik ko nga ay hindi na nga nagana. At pati nga yung wiper na ginagamit ko dito sa sahig para hindi nga magliparan yung balahibo ni Rocket ay hindi ko na nga mahagilap. After ko naman sa trabaho ay dito naman ako sa banyo nagpunta dahil maghihilamos nga ako at nangati nga tong mukha ko dahil nga sa alikabok. Nung nakabakasyon nga ako sa Pilipinas, pati mga tigyawat ko nga ay nagbakasyon, pero nung pagbalik ko nga dito sa Hong Kong, nagbalikan nga lahat dito sa mukha ko. Maaga nga ako natapos ng aking trabaho ngayon at bubaba na rin ako para nga makakain ng aking tanghalian. Napakabilis nga ng araw, no? Parang kailan nga lang ay nasa Pilipinas pa ako at meron pa nga akong kasabay kumain na agahan at tanghalian. Pero ngayon nandito na ulit nga ako sa Hong Kong ay balik nga sa dating gawi at lagi na nga lang ulit mag-isa. Alam nyo ba, nung pagkabalik ko nga dito sa bahay ng mga amo ko ay pakiramdam ko para akong bagong salta dito sa abroad. Nag-adjust talaga ako ng malala at homesick nga ako. Halos gabi-gabi nga rin akong naiyak dahil namimiss ko nga sa Pilipinas, lalo na nga yung anak ko. Anyways, pagkatapos ko nga kumain ay dito naman ako sa kwarto ko tatambay at magpapahinga lang ako ng konti at iidlip bago nga ako pumunta ng palengke. Ito nga ang kinaganda dito sa mga amo ko dahil pagkatapos nga ng aking trabaho ay pwede na nga akong milata para magpahinga para pagdating nga naman ng hapon at oras na ulit ang trabaho ay may lakas na nga ulit ako. Fast forward nga at eto na nga yung hapon at kagagaling ko nga ng market at bago nga ako magluto ay pipinawin ko nga muna at ipapasok ko nga yung mga nilabahan ko at baka nga abutan ng dilim sa taas. Hindi ko pa nga pininaw lahat dahil yung ibang damit nga na mga amo ko ay basa pa kaya may ipapasok ko na lang dito sa may kwarto nila. After nun, dito naman ang diretso ko sa kusina dahil paghahandaan ko na rin sila nung dinner nila. Eto nga yung araw na nagluto nga ako ng salmon with cauliflower rice. At para sa mga nag-aantay nga ng vlog natin dun sa recipe na yon ay naipost ko na nga po. Sinabihan kasi ako ng amo kong lalaki na 6:30 daw sila kakain kaya naman 6 o'clock pa lang ay tapos na nga ako sa pagluluto. Pagkatapos ko naman mag-inis dito sa may kusina ay papalitan ko naman tong basura at isasabay ko nga ito sa paglalakad ko kay Rocket. After nun, papakainin ko na tong aso para mamaya ay ready na nga siya sa pag-walking. Ganito nga ang routine namin sa gabi at isasabay ko nga siya sa pagtatapon ko nga ng basura at kapag naman minsan ay yung amo ko ang lalaki ang naglalakad sa kanya. 30 minutes ko siyang nilalakad hanggang sa makapupo at wiwi nga lang siya sa labas. After naman nun, 7 or 7:30 nga natatapos ang trabaho ko at nagsha-shower na rin ako at naghahanda na nga ako para sa oras ng pagtulog. Ganyan nga ang isang buong araw ko dito sa Hong Kong at bilang katulong. Yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!